Magsasakang Pinoy, programang nagtataguyod sa pagunlad ng sekto ng pagsasaka sa buong lambak ng Cagayan. Hatid sa inyo ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Rehiyon 2 at ng himpilang ito. Magsasakang Pinoy, Magsasakang Pinoy! Sama-sama sa bandang huli basta taas ang kita. Lagot na ang ating pamayanan, tiyak na unlad ang ating bayan. Isang napakaganda pong morning sa ating lahat. Sa ating mga kapatid po na Ilocano, na imbag nga aldaw kada kayo amin apo, sa mga kapatid nating Ibanag, na biyang agaw ni kamungamin, at syempre sa mga kapatid natin dyan at mga katulad kong mga Itawes, nakasta nga algaw kaniterang amin. Isa na naman pong napakasiglang umaga sa ating lahat at lalong-lalo na sa ating mga masisipag na magsasaka at mangingisda at sa lahat pa po ng ating mga masusugid na tagapakinig. Masayang pakikinig na naman po dito sa ating programang Magsasakang Pinoy. At ako na naman po ang inyong makakasalo at makakakwentuhan sa umagang ito. Ako po ang inyong lingkod, si kasamang Barbie Lagahet. At samantala, kahapon lamang po ay ating natalakay at pinag-usapan ang tungkol sa organikong agrikultura o organikong pagsasaka. Atin pong binanggit ang mga magagandang benepisyo nito kung ito ay ating gagamitin o i-practice ang paraang ito ng pagsasaka. At para sa umagang ito mga kaibigan ay atin naman pong pag-uusapan ang lahat ng mga magaganda. At kapag sinabi po nating magaganda, ito po yung mga mabubuting nangyari o ito yung mga magagandang kaganapan sa ating agrikulturang sektor. Kaya ngayong umaga po ay tayo'y magbibigay ng mga samut-saring balita na tiyak naman na magiging maganda sa inyong mga pandinig. At kaugnay nito ay tayo magbibigay rin ng price update sa ating mga presyo ng mga bilihin, partikular dito sa Tuguegarao City. Ngunit dahil nga po sa sunod-sunod na pagbuhos ng ulan at pagsalubong ng bagyo sa ating bansa, ay may ilan rin po sa ating mga produkto na medyo tumaas ang presyo. Ngunit gayon pa man ay maswerte pa rin po tayo dahil hindi po naging malala ang tama ng bagyong Helen dito sa ating rehiyon. Kaya't abangan nyo po mamaya ang ating price updates na magmumula po mismo kay Mr. Ronald Lizardo, ang ating statistician na mula po sa Bureau of Agricultural Statistics. At bilang panguna po ay atin na pong bubeltahan ang ating unang balita na nagmula sa Malayan News. At ayon po sa balitang na mula buwan ng Enero hanggang Hunyo, ang produksyon ng palay ay tumaas sa 4.2%. At ayon po dito, kumpiyansang sinabi ni Kalihim Proseso J. Alcala ng Kagawaran ng Pagsasaka na hindi na kailangang mag-import ng mas marami pang bigas sa taong ito. Binigyan diin ng kalihim na ang ating bansa ay mayroong sapat na supply ng bigas para sa taong 2012. Anya, nasa 7.89 million metric tons ng palay ang naani sa ating bansa mula sa nakaraang 6 na buwan na pumapalo sa 4.2% kumpara sa 7.58 million metric tons na ani noong taong 2011. Dagdag pa ng kalihim, ang masaganang produksyon ay buhat sa magandang pakikisama ng panahon at sa pamamagitan ng mga dekalidad na binhi at pinalawak na irigasyon sa panguna ng kagawaran. Ayon pa sa Bureau of Agricultural Statistics o BAS, lumalabas sa kanilang pananaliksik na aabot sa 3.56 million metric tons ang produksyon ng palay sa ikatlong quarter, samantalang 6.36 million metric tons sa ika-4. Sa kabuuan, papalo sa 9.92 million metric tons ang laki ng magiging produksyon ng palay sa ating bansa. Samantala, dahil sa masaganang ani at magandang kinalabasan sa pagsiyasat na isinagawa ng BAS, bago pa man sumalubong ang mga mapanirang pag-ulan at pagbaha,
umaasa ang kagawaran ng pagsasaka ng isa pang record harvest sa taong kasalukuyan na aabot sa 17.8 million metric tons o 6.7% na hihigitan pa ang kabuuang ani noong nakaraang taon na umabot lamang sa 16.68 million metric tons. At higit pa sa pag-asang magiging maganda ang kinalabasan, tiniyak naman ng kalihim ng kagawaran na sisimulan na ng ating bansa ang pag-export ng bigas na kinabibilangan ng premium, fancy, aromatic, heirloom at organic rice, partikular sa gitnang silangan sa susunod na taon. Ayon pa sa kalihim, kailangan nating tuklasin at palawagin ang export market ng Pilipinas sa aromatic at organic rice varieties. At sa pagkakataong ito ay umaasa ang ating kalihim sa tuloy-tuloy na pag-asenso ng agrikultura sa ating bansa. At iyan nga po mga ginigiliw naming mga tagapakinig ang ating pangunang balita. At isa nga pong napakagandang balita para sa ating lahat. At katulad nga rin po ng nasabi ng ating Pangulo sa kanyang nakaraang talumpati na atin na pong makakamit ang rice sufficiency sa taong 2013. Kaya tayo po ay dapat magtulungan at kumilos nang sa ganun po ay ating makamit ang rice sufficiency sa taong 2013. Nang sa ganun din po ay hindi na po natin kailangan ng mag-import pa ng bigas, bagus ay tayo na po ang mag-e-export mula sa ibang bansa. At sa puntong ito ay tayo'y dadako naman sa ating pangalawang balita at tungkol pa rin po yan sa palay o bigas na nagmula po sa Manila Standard today. At ayon po dito ay ang supply ng bigas sa Kalinga ay naging sapat pa rin sa kabila ng matinding pagbuhos ng bagyo sa nasabing probinsya. At paano nga ba ito nangyari mga kaibigan? Tumutok po tayong lahat sa ating mga radyo at ating pakinggan ang ating susunod na balita. Sa kabila ng naging tuloy-tuloy na tama ng bagyong Hener at Helen, kinumpirma ng National Food Authority o NFA na nagkaroon ng kasapatan sa bigas sa probinsya ng Kalinga. Ayon sa nasabing ahensya, hindi rin naapektuhan ang presyo ng mga agrikulturang produkto sa nasabing probinsya. Samantala, sinabi ni NFA Assistant Provincial Manager Enrique Baliang na ang distribusyon sa mga pamilihan ay nanatiling normal sa probinsyang ito ng Cordillera, na siyang pangatlo sa pinakamalaking rice producer sa Hilagang Luzon, na sumunod sa probinsya ng Isabela at Cagayan. Paliwanag pa ni Baliang, agaran at mahusay nilang pinamahalaan ang supply ng bigas ngayong taon. Dagdag pa niya, ang kanilang mga reserbang bigas ay nakahanda at nakatago sa kanilang warehouses bago pa man sumapit ang posibleng sakuna. Anya, napagpasyahan ng ahensya na tumanggi sa pag-i-import ng bigas mula sa ibang bansa, bagkus ay bilhin na lamang ang palay mula sa mga magsasaka. Binigyang linaw rin ni Baliang na sapat ang dami ng kanilang supply sa loob ng 3 buwan, depende sa kanilang pangangailangan. Samantala, puspusan pa rin ang pangangampanya ng NFA sa pagkain ng iron-fortified rice. Paliwanag ni Baliang, hinahalo ang variety ito sa mga NFA stock na ikinakarga sa mga outlets sa ilalim ng Joint Project Campaign ng Sektor Pangkalusugan at Agrikultura sa pamamagitan ng National Nutrition Council, alinsunod sa Republic Act 8976 na naguutos pagtibayin ang mga sangkap katulad ng mga harina, langis at refined sugar. Layunin ng programang ito na malabanan ang kakulangan sa iron, partikular sa mga nagbubuntis at sa mga nagpapasusong ina na kadalasang tinatamaan ng sakit na anemia. At iyan po mga kaibigan ang ating balitang hatid na nagmula sa National Food Authority o NFA.
Tumutok lamang po yung mga kaibigan sa ating programang Magsasakang Pinoy at tayo magbabalik makalipas lamang ang ilang mga paalala. Kadagiti mayat aming ipaset ti programa tayo Magsasakang Pinoy. Mabalin tayo na po. Babayan laing tin tayo pa nag-text iti dahito yung programa. Para kadagiti smart subscribers, pusayan laing tin numero 0921-763-2251. Ulitan tayo daya po 0921-763-2251. Para met kadagiti Globe subscribers, pusayan tayo met ti numero 0927-863-4080. Ulitin tayo medalya po, 0927-863-4080. Kaya tayong iturong dito sa lutsod, suhestyon, komento, when nanyaman akayat tayo nga idanon iti programa tayo. Nasken agigipen nga ipakuyog tayo kuma tinagan, ken address tayo, kadagiti text tayo. Ikagumaanan mi kagabsat, amasungbatan adaras, dagiti text yu, Diyos ti agmina. Sa isang araw, ang bawat Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na 1.7 million kilos kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos. Madami sanang nakikinabang kapag walang nasasayang. Sama-sama tayong lahat. Palay, bigas, kanin, huwag sayangin upang marami ang makakain. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Si Lucy Torres Gomez para sa Department of Agriculture, White Corn Grits. In my line of work, I have to stay healthy. And part of staying healthy is watching what I eat. Di pwede kung ano-ano lang, especially for my family. Ang white corn grits ay mayaman sa protina at mineral na nagtatanggal sa toxins ng katawan. Sagana din ito sa fiber na nagpapababa ng kolesterol at tumutulong maiwasan ang colon cancer. Studies have also shown that white corn grits have lower sugar content kaya perfect ito para sa mga diabetics. I have to be in top form always and white corn grits is the healthy way to go. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng himpilang ito. Gayem, parikot mo kadi dagiti kalamidad at tinawan amang dadaal kadagiti mulam. Wes, adtuyan ti solusyon. Ti 5 into cropping scheme, when maminlima pa nagtalon itilas unti duwatawan. Posible gayem. Naiplano ti panagmula tapno mailisi dagiti raep kadagiti didigra akas iti bagyo. Layos, lamiis ken tikag. Mangted pa iti gobyerno iti nananay at tulong at technical ken pinansyal, kas tamat iti panakapartuat dagiti bini apang bakal kadagiti dakes akas sasaad ti panawan. Resistant iti tikag, layos, lamiis ken peste iti pinagayan. Makipartisipar ken makinangga iti 5 into cropping scheme. Tapno manamnama ti balaygi ti Rice Self-Sufficiency Program ti gobyerno. Para itinananay nga impormasyon, makiuman kadagiti kasitgan nga opisina ti NIA ken ti Department of Agriculture di talugaryo. Agtignay kan gayam. Itan! At tayo'y nagbabalik na naman sa ating programang Magsasakang Pinoy. Ako pa rin po si kasamang Barbie Lagahet na siyang maghatid pa rin sa inyo ng mga balita sa umagang ito. At bago po tayo magpatuloy sa ating pagbabalita, ay narito po muna ang tinig ni Mr. Ronald Lizardo ng Bureau of Agricultural Statistics para sa kanyang price update sa linggong ito. Makinig po tayong lahat mga kaibigan at narito na po ang tinig ni Mr. Ronald Lizardo ng Bureau of Agricultural Statistics. Apektado talaga yung mga gulay natin, lalo na yung mga upland vegetables na sinasabi nila, no? Tinaas ng presyo niya. Presyo natin, yung ampalaya, 50 to 60 bawat kilo. Itong sayote, malaki rin yung tinasa niya, no? Yung sayote natin is 30 to 35 ngayon. Talong is 30 to 40.
Depende sa meron mas mahal yung medyo malilit lang ng konti. Ito namang kalabasa, 18 to 20. Tomato, 25 to 30. Yung upo, 25 to 30 bawat piraso. Yung patola native natin is 25 to 30 bawat kilo. Yung okra, 25 to 30. So, yung puso ng saging naman ay 12 pesos to 15 pesos bawat piraso. Itong cabbage, 70 to 80 per kilo ngayon. Sa mga locally produced natin na dahon-dahon, okay pa naman yung presyo niya. Yung kamote leaves, 20 per kilo, kaya pumapatag ng 5 pesos per tali lang. Yung kangkong, gano'n din yung kangkong, 20. Pechay native natin, ito yung konti yung supply, 36 to 40 bawat kilo. So pumapatag siyang yung kalahating kilo, 18 to 20 per tali. Pechay bagyot, sumama rin dito sa cabbage, 80 to 85 din bawat kilo. Yung isa pa yung locally produced natin na saluyot, 15 to 20 bawat kilo, pumapatak siya na 5 pesos yung bawat tali. Habituelas, no, mataas din ang presyo, from 60 to 70. Sa mga okay po naman yung presyo natin dito sa mga munggo green, yung kidney beans white, kidney habituelas, bagyang bumaba rin naman ito, no? So, mabuto-buto. Itong sitaw din natin, nakita natin na medyo maraming supply ngayon. 30 to 34 bawat kilo, pumapatak siyang 15 pesos to 17 pesos bawat tali. Kamote, tumas din ito, 22 to 25 bawat kilo. Yung carrots, mataas din, 80 to 85. Yung patatas is 50 to 55. Maraming supply pa yung garlic natin na native. Pati rin yung garlic na Hawaiian, bumaba rin. Yung dating Hawaiian is 100, yun, 80 pesos na. Ngayon din sa native, bumaba rin. Ngayon, 150 to 170 per kilo na to. Natin umabot pa ng 200 ito eh. So, yung ginger Hawaiian din natin, marami rin. Yung supply, 25 to 30 bawat kilo. Yung onion red, hindi pa naman bumaba yung presyo niya, 80 per kilo. Onion white is 60 to 65. Yung onion native natin, multiplier yung mas mali, 80 to 85 din. Sili panigang, so tumaas siya, 60 pesos na bawat kilo ngayon. Fruits natin, halos wala namang pagbabago yung presyo. Yung medyo apektado pag yung presyo ng mga locally produced na fruits. So meron tayo kasing seedless ng galing sa Biskaya. Yung mga banana natin, meron din. Tapos meron din yung Maryland Sones na may rambutan pa. Marami. So, yung presyo ng lakatan, 250 to 3 pesos per piece. Pero meron din yung 30 to 35 per kilo. Ito yung locally produced natin. Meron din tayo nakita na mango ripe 90 per kilo niya. Marami tayong papaya kanina na nakita 25 bawat kilo rin. Mga isda naman, meron tayong mga sapsap 80 pesos, yung lapu-lapu 200 to 300 depende sa laki, no? Meron din yung talakitong 200, yung dalagang bukid 150 to 160, galunggong 120 to 130, sugpo natin 550, white shrimps, yung medyo malilit kasi ito, yung white shrimp 350. Meron din yung malaga 280 to 300. Yung pink salmon 150, yung hito 120 pa rin, yung crabs 350. Itong dorado, tumas rin itong dorado, yung 150 to 160 yung dorado. Yung maya-maya natin 250, yung squid 200, yung tilapia 100 to 110. Yung bangus hindi rin nagbabago, 140 yung bawat kilo. Yung freshwater crabs, o kaya yung tinatawag nating kapki sa local dialect, so 120 bawat kilo. 12 o kaya croaker, 120 to 140 rin. Yung mataan, 150. Sa bigas, tumaas kasi yung bigas natin just after yung unang typhoon, ano? Yung regular milled rice is 39 to 34. Yung well-milled rice is 34.50 to 36. Yung rice premium is 36.50 to 39. Corn grain white is 10 to 12. Corn grain yellow is 11.50 to 13. Yung palay dry natin is 15 to 18. Fertilizer natin, yung urea natin is 1,150.
to 1,250. Yung Amozol is 700 to 750. Yung Amopos is 990 to 1,020. Yung complete natin is 1,100 to 1,150 yung per bag. Yan po siguro yung kabuuan ng monitoring natin sa araw na to. At yan po mga kaibigan, inyo pong napakinggan ang tinig ni Mr. Ronald Lizardo ng Bureau of Agricultural Statistics ng DA Region 2. Tumutok lamang po tayo sa ating programang Magsasakang Pinoy at tayo magbabalik makalipas ang ilang mga paalala. Anumang pangarap ay matutupad sa pamamagitan ng ibayong pagsasanay at tamang nutrisyon. Isinusulong ng Department of Agriculture ang pagkain ng bigas na puting mais dahil sa mga benepisyo nito sa ating kalusugan. Mayaman ito sa protina at mineral. Mataas ang taglay nitong fiber na nakakapagpababa ng kolesterol at nakakatanggal ng toxin na siyang pinagmumulan ng colon cancer. Mabagal matunaw ang mais, kaya't maiiwasan ang pagtaas ng blood sugar na sanhi ng diabetes. Mas tumatagal ang pagkabusog at napapanatili ang lakas at tatag ng ating katawan sa mais. Kaya, ito ang pagkain ng kampyong katulad ko. Mais, para sa mas malakas at malusog na Pinoy, magmais tayo. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng himpilang ito. Mas marami sanang bigas na makakain kung wasto ang pagpapatuyo ng palay. Ang Department of Agriculture ay patuloy na namamahala ng mga programang tumitiyak sa wastong pagpapatuyo ng mga butil. Isa na dito ang pamamahagi ng mga flatbed dryers at storage facilities sa mga kwalipikadong samahan ng mga magsasaka. Sa tamang pagpapatuyo, siguradong tiyak ang supply ng dekalidad na pagkain, gayon din ang mataas na kita ng ating mga magsasaka. Para sa karagdagang kaalaman hinggil sa post-harvest program ng pamahalaan, sumangguni sa pinakamalapit na tanggapan ng Department of Agriculture. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga magsasaka at mangingisda dito sa Region 2, sa probinsya ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, ganon din po sa Island Province of Batanes. Mula sa Department of Agriculture at ating mga kasamahan sa Regional Field Unit No. 2 at sa ating mga kasamahan sa Local Government Units. Ito po si Secretary Pro si J. Alcala, nag-aanyayang makinig sa programang Magsasakang Pinoy. Magsasakang Pinoy para sa dagdag kaalaman sa makabagong teknolohiya sa ating sakahan, pag-aalaga ng hayop at palaisdaan. Magsasakang Pinoy, alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, mula sa radio stations DWPE, Tuguegarao City, DWDY, Kawayan City, HOTFM, Kawayan City, DWSI, Santiago City. Just Aquina, kada kayo amin. Muli, ito po si Secretary Pro si J. Alcala ng Department of Agriculture. Para po sa ating mga tagapakinig sa lungsod ng Santiago, lalawigan ng Isabela, napapakinggan din ang Magsasakang Pinoy sa himpilan ng DWMR mula alas 5:30 hanggang alas 6 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Sa bayan naman ng Bayumbong Nueva Vizcaya, mapapakinggan ang Magsasakang Pinoy sa DWRV. Sa lalawigan naman ng Cagayan, sa bayan ng Lallo, ay mapapakinggan ang Magsasakang Pinoy sa DWRL-FM sa oras na alas 8 hanggang alas 8:30 ng umaga. Sa bayan naman ng Aparay, napapakinggan din ang ating programa sa himpilan ng radyo natin mula alas 11:30 hanggang alas 12 ng tanghali, Lunes hanggang Biyernes. Maraming salamat po. Tulong sa
At sa puntong ito ay tayo magpapatuloy na po sa ating pagbabalita. Atin pong isunod ang ating balita na nagmula naman sa The Philippine Star. At ayon po sa balitang ito, ang agri-loans ay umabot po sa halagang 452.4 million pesos. At ayon po dito, naglabas ng halagang 452.4 million pesos loan ang Agro-Industry Modernization Credit and Financing Program o AMCFP upang ipahiram sa 10,288 na mga mangingisda at magsasaka sa buong bansa para sa unang semester ng taon. Ang AMCFP ay ang payong sa pinansyal na programa ng kagawaran ng pagsasaka na kung saan ang pagpapatupad nito ay binabantayan ng Agricultural Credit Policy Council o ACPC. Mula sa taong 2012, ang AMCFP ay nakapagbigay na ng pondo para sa mga Cooperative Banks Agri-Lending Program o CBAP, Agri-Microfinance Program o AMP, Cooperatives Agri-Lending Program o CALP, at ang Sikat Saka Program. Samantala, mula sa mga programang ito, ang Cooperative Banks Agri-Lending Program o CBAP ang nakapaglabas ng pinakamalaking halaga para sa unang semester ng taon, na nagkakahalaga ng 400.9 million sa kabuuan. Ang halagang ito ay ipapahiram para sa mga gastusin sa mga proyekto sa agrikultura at palaisdaan ng 6,271 magsasaka at mangingisda. Ang CBAP ay ipinatupad simula pa noong buwan ng Setyembre taong 2012 na siyang nagpapahiram ng halaga sa mga nararapat na cooperative banks sa pamamagitan ng special time deposits. Ang pondo ng CBAP ay ginagamit ng mga kasaping cooperative banks para palawakin ang kanilang small farm and fishing loan portfolio. Kaugnay din nito, ang CBAP loans ay may tubong interes na hindi lalagpas sa 15% per annum. At sa kabilang dako, ang AMP ay nakapaglabas ng 45.6 million para sa mga magsasaka at mangingisda sa unang semester ng taong 2012. Ang AMP ay isang joint program ng DA-ACPC kasama ang People's Credit and Finance Corporation o PCFC. At bukod pa rito, ang AMP ay nagbibigay din ng prioridad sa mga lugar na tinatamaan ng mga kalamidad. At iyan po mga ginigiliw naming mga tagapakinig ang ating balitang hatid sa umagang ito. At tila naubusan na po tayo ng oras, pansamantala na po munang magpapaalam ang ating programang Magsasakang Pinoy. Hanggang sa susunod na naman po nating pagsasama-sama, ako po si kasamang Barbie Lagahet na inyong nakakwentuhan sa kalahating oras ng ating programang Magsasakang Pinoy. At sana'y nakapagbigay na naman po kami ng tulong sa inyo sa pamamagitan ng konting impormasyon na aming inhatid sa inyo sa umagang ito. Palagian lamang po natin ang pakikinig ng programang Magsasakang Pinoy mula Lunes hanggang Biyernes sa ganito pa ring oras. Maraming salamat at magandang umaga. Magili naming taga-subaybay, ating natunghayan ang isa pang edisyon ng programang Magsasakang Pinoy na nagbigay alam ng sari-saring impormasyon tungo sa ikaunlad ng sektor ng pagsasaka sa buong lambak ng Cagayan. Inihatid sa inyo ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Region 2 at ng himpilang ito. Magsasakang Pinoy, Magsasakang Pinoy! Ang ating pamayanan.